Mga ka-agree, isang magandang araw sa ating lahat ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung ano-ano ba ang mga lunas na naibibigay ng papaya. Ano ba yung mga benepisyo, mga medicinal benefits na makukuha natin sa papaya. Tunghayan nyo na ito mga kaibigan, ito po yung subject matter natin ngayon. Sundan nyo, sige! O ito mga ka-agree, papaya. Alam ba ninyo kung ano ang mga pwedeng maidudulot ng papaya sa ating katawan? Pagdating po sa gamutan, mga benepisyo, ituturo ko po sa inyo ang isang research na hindi po sa akin, galing po kay Dr. Ashley Hill, RD, LD po, kung ano ang naging batayan niya, kung ano ang naging research niya tungkol po ito sa papaya habang naglilibot po tayo dito sa isang papaya plantation ng aking first cousin po. Kung makikita po ninyo, parang puro na lang damo, parang pinabayaan na lang, pero napakarami po ng kanyang bunga. O yan, hindi na nabigyan ng pagkakataon na malinisan talaga ng maganda. Pero habang naglilibot po tayo dito ay magli-lecture po tayo. Alam ba natin o alam ba ninyo na ang papaya po, it has many preventing and treating different kinds of disorders. Gaya po ng gastrointestinal tract disorders. Ayan po. Ginagawa pala yon. Intestinal parasite infections. Naku, kaya pala ng mga papaya na ito. Anong part kaya ng papaya ang pwedeng magamit ito mamaya? Sige, diretso tayo. Ano pa ba ang gagawa nito? Ito ay isang sedative and diuretic din. Naku, mga ka-agree, yun pala ang magagawa ng papaya. Hindi lang pala yung ginagamit nating gamot na galing sa mga pharmacy. It is also used for nerve pains. Ayan. Neuralgia and elephantial growths. Ayan. May tinatawag po tayong elephantial or elephantoid growths na nangyayari or growth na nangyayari sa mga katawan ng tao. Kaya na palang i-prevent itong papaya. Alam ba ninyo na ang bunga nito ay nagko-contain po ito ng enzymes na tinatawag na papain. Yung papain po, ayan, ano ba naman itong papain? It aids digestion. Ito yung nagpapabilis ng pag-digest ng ating pagkain dahil po sa enzymes na papain galing po dito sa papaya. Kaya kapag nagka-problema po tayo sa di-discharge po, mula pa man noon yung palaging pinapakain sa atin ng ating mga ninuno, papaya. May hinog na papaya ba dyan? Ayun. In fact, it can be used as meat tenderizer. Ayun po. Ginagamit pala itong meat tenderizer ng ibang mga chef. Hindi lang chef sa ibang restaurant po. Ito yung ginagamit nila. Itong bunga pala ng papaya. Habang siguro yung sa iba po sige nakikita ko, habang nagbo-boil po sila ng meat, nilalagyan nila ng bunga ng papaya para daw mabilis daw yun lumambot. Ayan po. It is high in fiber and water. Yung kanyang leaves, yung fruit, seeds, flower, even po yung kanyang roots are used to make medicines. Ayan po. Pati pala yung kanyang roots, hanggang sa roots po pwede palang magamit ng medicine. Itong papaya po natin mga ka-agree. There are at least 7 emerging benefits and uses of papaya leaf pagdating po ito sa kanyang dahon. Ano kaya yung magagamit natin dito pagdating sa kanyang dahon? Dahon lang muna ha. Sinasabi po sa kanyang pagtuturo sa research po kanina ni Dr. Ashley, number 1 po dito, it may treat symptoms related to dengue fever. Ayan. Ayan po. Kaya minsan nakakarinig kayo, aba, yung gamot pala sa dengue, yung papaya, totoo pala kasi may research kasi talaga silang ginagawa tungkol po dito sa papaya at sa kanyang
mga dahon. Ayan, mga ka-agree. Yan yung una ha. Yan po sa mga emerging benefits na pwedeng magamit agad. Number 2 po, it promote balanced blood sugar. Nagbabalanse po ng blood sugar ang dahon ng papaya. Andyan po sa enzymes sa dahon ng papaya na yan. Ayan po. Number 3, it supports digestive function. Gaya ng kinina ng unang sinabi natin, makukuha pala dito sa dahon din ng papaya. Ayan. Number 4, it may treat anti-inflammatory effects. Kahit pala yung mga inflammatory, yung tawag doon, nag-i-inflame, yung na-infect ka tapos namumula-mula na yung mga sugat mo, may inflammatory effects pala itong dahon ng papaya. May support hair growth. Sa mga kalalabs natin din, gaya kung nakakalbo, makakatulong pala itong dahon ng papaya. Nagpo-promote po ito na mag-support ng hair growth. Number 6 po, it may promote healthy skin. Kaya pala nakikita ko maraming mga sabon-sabon ganito papaya yung ginagamit kasi mula po yun sa dahon ng papaya. Nagpapaganda pala yun ng balat ng tao. Anak ko, ganun pala yun. Wow naman. And number 7, may have anti-ache properties and anti-cancer properties. Yung dahon ng papaya, nagko-contain po siya ng anti-ache and anti-cancer talaga yung dahon ng papaya na ito. Hindi lang pala yung bunga nito. Yung dahon palang pinag-uusapan natin, may anti-cancer property na po pala siya. Pagdating din sa mga traditional uses ng papaya, ano kaya ang matutunan natin dito pagdating sa traditional na paggamit nitong papaya? Alam ba ninyo mga kaibigan, yung Carica papaya, ang kanyang scientific name, ay ginagamit pala noon ha, pantanggal ng warts. Akalain nyo, ginagamit pala yun sa pantanggal ng warts. Nakakatulong pala ito sa tinatawag na corn sinuses. Ayun po, corn sinuses, akala ko ba mais lang pero corn sinuses pala. Eczema, may eczema pa tayo sa mga balat-balat, makakatulong pala. Nako, spontaneous tuberculosis, yun po. Pati po pala yung TB, yung tuberculosis, ay kinunan pala ng gamit ng enzymes nito para pala sa anti-tuberculosis pala. At kahit po glandular tumors, pati po tumor na pwedeng pumasok sa ating katawan ay napipigilan pala nitong papaya nito, ginagamit na pala noon. At saka nagpapababa po o nagme-maintain po siya ng blood pressure. Ayan mga ka-agree, mga kalalabs, nagme-maintain ng blood pressure sa mga mataas yung presyon dyan. Bumili na kayo ng mga hinog na papaya sa tindahan. You can eat daily as long as marunong tayong makilates ng mga magagandang papaya talaga. Kasi po sa pagsaliksik ko po, mayroon rin palang negative effect itong papaya. Mayroon pala itong mga adverse effect pag hindi natin nakain ng tama, or ano ba yung direktang ano niya, pag nag-overeating ba tayo nito, ano ba yung magiging effect sa atin sa katawan? May negative effect po. Kaya kahit sa pagkain lang po ng papaya, medyo ano tayo, medyo tawag doon, mga kalalabs, ingat-ingat po tayo. Alam nyo ba, yung isang natutunan ko pa pala dito sa papaya nito, galing po dito mismo sa very top na dahon na ito at saka sa bunga na ito. Kasi pag kukunin po natin itong very young na bunga ng papaya, grabe pala ito. Kasi po naranasan ko minsan yung tisod ako sa aking paa at hindi ko makuha-kuha kung anong element ng strands ng kahoy yon, hindi makuha-kuha dahil sa sobrang sakit po. Ano po yung ginawa ng aking lolo? Kumuha po siya nitong maliit na bunga, ayan, or itong very young po ito. Pag pinutol po kasi ito, ang makikita po natin dito, pumutol po tayo ng isa lang kasi wala naman dito yung may-ari. Pag pumutol po tayo nito, ng ganang ito, ayan po, may lalabas pala itong, ayan, parang nectar niya, parang liquid niya, parang, ayan po, yung liquid form niya yan po ay may enzymes doon na contain. Ilalagay mo lang yun doon sa tinamaan ng natisod sa'yo. Sigurado po 2 days to 3 days after,
Kahit hindi mo mabunot-bunot yan, siya na lang mismo lumalabas. Totoo po yun. Na-discover ko po yun. Lalong-lalo na po, natisod tayo dun sa ilalim ng ating mga kuko sa talampakan natin, sa paa natin. Aray, ang sakit. Mga kalalabs, gamitin nyo, try nyo minsan itong, ano nito, yung galing sa bunga or galing po sa very young leaves ng papaya po. May makikita po kayo dyan na kanyang sa amin po yun, yung kanyang diga. Yan po, yung term sa amin dito, yung diga o yung kanyang liquid na sa dahon at saka sa kanyang sanga. 3 days lang po, mismo yung cerns na pumasok sa paa mo ay kusang lalabas. Totoo po yun. At saka hindi niya isasarado para maano ka, para matamaan ka ng tawag doon, yung sakit na pag tinamaan ka, nasarado yung mga natisod. Tawag doon, yung kasi may mga ano nga yan eh, may mga panggamot po yan eh, mga tinamaan ka ng mga itak, ayan. Para hindi ko masyadong matamaan ng sakit na gano'n. Pwede palang gamitin ito mga kalalabs. Alam ba ninyo, many years ago, yung mga Philippine armies daw, pag pumunta daw ng bundok during sa kanilang mga operation, at saka nakadaan po sila sa mga puno ng papaya, kumukuha daw para sila ng hilaw at bunga-bunga nito. Eh hindi naman mahihinog, hindi naman pala mailuluto. Nilalagay na nila sa plastic at saka sinisilid sa kanilang bag habang nasa operation po sila. Ano po yung rason? Yung sabi pala nila, pag nakagat daw sila ng mga wild insects or wild things na mga hayop-hayop dan sa mga gubat, insekto, lalo na, ganun po, yun pala yung ginagamit nila. Ginukuha nila yung katas, yun po, yun, katas na galing sa papaya, nilalagay nila sa mga infected area. Nagpe-prevent po yun talaga na magdala sila sa ospital at mabilis po silang gumagaling. Yun lang pala, papaya lang pala mga ka-agri yung ginagamit noon. Lalo na daw ron nung panahon ng guerrilla times ng mga Hapon. Yun daw ginagamit ng mga guerrilla warriors natin. Itong papaya ito, nagamit pala ito noon. Hindi lang natin alam. Kaya mga ka-agri, hanggang dito na lang. Sana po ay may natutunan po dito. Ang papaya talaga ay nako, ang dami palang gamit nito. Hindi lang natin alam. Ayan, sige mga ka-agri, bye-bye. Mabuhay tayong lahat. Thank you so much. God bless us all. At shout out sa inyong lahat. Sa bago at sa mga dati na nating mga kalalabs talaga. Maraming salamat. This is once again your friend Agritech Mix TV. Maraming salamat po. God bless us all. Ang papaya.